Bilang isang babae, alam kong nangarap ka na ding makaranas ng napakagandang buhay. Pero alam mo ba na yung pangarap mong iyan ay maliit pa kung ikukumpara mo sa totoong buhay na tinatamasa ng isang reyna? Sa video na ito, mapapanganga ka talaga sa kakaibang lifestyle at magarbong pamumuhay ng reyna ng Qatar. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon, simulan na natin. Kilalanin natin si Sheikha Moza bint Nasser. Kilala siya bilang isa sa pinakamakapangyarihang babae sa buong Middle East. Siya din ang ina ng kasalukuyang emir ng Qatar at siya din ang mismong babaeng nagbibigay ng mukha at dangal sa buong royal family. Hindi lang siya reyna sa titulo, isa rin siyang simbolo ng talino, kabaitan at malasakit. May tinataya ng yaman na $15 billion. Si Sheikha Moza ay hindi lang nakilala sa marangyang pamumuhay kundi sa paggamit ng kanyang kapangyarihan para sa pagbabago. Isa siyang humanitarian at tagapagtanggol ng karapatan ng mga kababaihan at kabataan sa buong rehiyon. Habang karamihan sa mga royal wives ay nananatiling tahimik sa likod ng trono, si Sheikha Moza naman ay pumapagitna mismo sa entablado. Itinatag niya ang mga institusyong nagbibigay ng edukasyon sa mga babae at kabataan. At isa sa pinakatanyag dito ay ang Shafala Center na tumutulong sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Ilang beses siyang napabilang sa listahan ng Forbes bilang isa sa 100 most powerful women in the world. At hindi lang sa Qatar siya tinitingala, pati mga leader sa buong mundo ay humahanga sa kanyang karisma at katalinuhan. Sa Instagram pa lang malaki na ang fanbase niya. Ngunit sino nga ba siya bago pa siya maging reyna? Paano siya umangat mula sa isang babaeng tahimik sa anino ng politika tungo sa pagiging mukha ng modernong Qatar? Magsimula na tayo. Si Sheikha Moza ay ipinanganak sa Qatar noong 1959. Lumaki siya sa Egypt at Kuwait kung saan nanirahan ang kanyang ama na si Sheikh Nasser bin Abdullah Al Misned, isang kilalang kritiko ng dating rehimeng Qatari. Nang siya ay 18 taong gulang, bumalik siya sa Qatar at ikinasal kay Hamad bin Khalifa Al Thani na noon ay magiging emir ng bansa. Siya ang pangalawang asawa ni Hamad at magkasama nilang pinalaki ang kanilang 7 anak, kabilang na ang kasalukuyang pinuno ng Qatar, si Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Bagamat galing sa conservative society, pinatunayan ni Sheikha Moza na ang edukasyon ay sandata ng tunay na kapangyarihan. Nagtapos siya sa Qatar University ng kursong sociology at mula noon, ginamit niya ang kanyang talino para baguhin ang takbo ng bansa mula sa edukasyon, kultura hanggang sa karapatan ng kababaihan. Matapos niyang magtapos noong 1986, hindi doon nagtapos ang kanyang pag-aaral. Nakamit din ni Sheikha Moza ang Master's Degree in Public Policy in Islam mula sa Hamad bin Khalifa University at kalaunan ay tumanggap ng Doctorate in Humane Letters mula sa Virginia Commonwealth University noong 2003, isang karangalang iginagawad sa mga individual na may malaking ambag sa lipunan at kultura. Hindi lang iyan, ilang prestigious award din ang kanyang natanggap. Kasama rito ang Carnegie Medal of Philanthropy, isang gantimpala para sa mga taong nangunguna sa kawanggawa, at ang George Bush Award for Excellence in Public Service bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon sa pampublikong serbisyo. Noong 2009, tinanggap siya sa Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France, isang makasaysayang samahan ng mga pintor, iskultor at iskolar sa Pransya. Bago pa man iyon, noong 2007 pinarangalan siya ng Chatham House Prize para sa kanyang papel sa pagpapabuti ng ugnayan ng mga bansa sa buong mundo. Hindi rin maikakaila ang kanyang matinding respeto sa edukasyon dahil binigyan siya ng honorary doctorates ng ilang kilalang universidad gaya ng Texas A&M University, Carnegie Mellon University, Imperial College London at Georgetown University. Isang tunay na educated queen, matalino, may prinsipyo, at may puso para sa serbisyo. Pero tanong ng marami, sapat ba ang talino para maging epektibong reyna? Tingnan natin kung paano niya ginamit ang edukasyon sa tunay na pamumuno. Bilang reyna ng Qatar, naging sentro si Sheikha Moza ng politika at international relations ng bansa. Isa siya sa mga pangunahing tagapayo sa mga proyektong pangdiplomasya at sa pagpapatibay ng relasyon ng Qatar sa buong mundo. Sa bawat biyahe niya, layunin niyang tiyakin na kinakatawa ng Qatar sa pandaigdigang entablado, hindi lamang bilang bansang mayaman sa langis, kundi bilang bansang may malalim na kultura at pangarap para sa edukasyon.
Isa sa pinakamahalagang ambag niya ay ang pagtatatag ng Qatar Foundation, isang non-profit organization na itinatag noong 1995 ng kanyang asawa na si Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Kasama siya bilang co-founder. Ang layunin ng foundation ay palakasin ng ekonomiyang nakabatay sa kaalaman. Ibig sabihin, isang lipunang umaangat hindi lang dahil sa yaman, kundi dahil sa talino at edukasyon. Sa pagtanggap niya ng George Bush Award noong 2013, sinabi ni Sheikha Moza, "Ang aming layunin ay mag-ambag sa paglinang ng kaalaman at kultura para sa ikabubuti ng sangkatauhan." Isang pahayag na hindi lang pang seremonya, kundi patunay ng kanyang paninindigan. Ang pangunahing proyekto ng Qatar Foundation ay ang Education City, isang napakalawak na campus na nagsisilbing sentro ng edukasyon at pananaliksik sa Doha. Dito matatagpuan ang mga branch campus ng ilan sa pinakamagagaling na universidad sa mundo. Mayroon din itong makabagong research facilities kung saan nagsasagawa ng mga pag-aaral ang mga top scientists at scholars mula sa iba't ibang bansa. Ngunit hindi lang edukasyon ang saklaw ng kanyang advokasya. Sa ilalim ng Qatar Foundation, binuuri ng mga research institute tulad ng Qatar Biomedical Research Institute at Qatar Environment and Energy Research Institute, mga sentrong nagsasagawa ng cutting-edge research o makabagong pag-aaral tungkol sa medisina, enerhiya at kalikasan. Layunin ng mga proyektong ito na makahanap ng solusyon sa ilan sa pinakamalalaking problema ng mundo, mula sa mga sakit hanggang sa mga isyong pangkapaligiran. Sa buong mundo, pinatunayan ni Sheikha Moza bint Nasser na ang edukasyon ay isa sa pinakamabisang sandata para sa sustainable development o ang tuloy-tuloy na pag-unlad na nakasentro sa tao at kapaligiran. Sa kanyang walang sawang pagsisikap, milyon-milyong bata at kabataan mula sa may hirap na komunidad ang nabigyan ng pagkakataong makapag-aral at makapagsimula ng bagong buhay. Isang tao lang siya pero parang gumagalaw siya para sa buong bansa. At sa isang tulad niyang matalino, determinado at may malasakit, tila walang imposible. Ngunit sa likod ng lahat ng kanyang gawain may tanong ang marami. Paano nga ba ginugugol ng reyna ng Qatar ang kanyang kayamanan? Bukod sa mga proyekto sa edukasyon at kalusugan, si Sheikha Moza ay aktibong tagapagsulong din ng karapatan ng kababaihan at mga isyu sa lipunan. Isa siyang tunay na advocate ng women empowerment o ang pagbibigay kapangyarihan sa kababaihan, hindi lamang sa Qatar kundi sa buong Middle East. Lagi niyang isinusulong na magkaroon ng pantay na oportunidad ang mga babae sa edukasyon, trabaho at pamumuno. Bilang bahagi ng advokasyang iyon, sinuportahan din niya ang mga programang nagtataguyod ng cultural exchange, ang palitan ng kultura sa pagitan ng silangan at kanluran. Isa sa mga proyektong ito ang Qatar Museums Authority na namamahala sa mga museo at cultural institutions ng bansa. Sa pamamagitan nito, binubuksan ni Sheikha Moza ang pintuan ng Qatar sa mundo. Ipinapakita ang yaman ng kanilang kasaysayan habang tinatanggap din ng sining at ideya ng ibang kultura. Sa kabuuan, malawak at malalim ang naiambag ng reyna sa larangan ng medisina, edukasyon at lipunan. Dahil sa kanya, napabuti ang buhay ng hindi mabilang na tao sa Qatar at maging sa labas ng bansa. Ang kanyang legacy ay patuloy na magiging inspirasyon sa mga susunod na henerasyon na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa kung paano mo ito ginagamit para sa kabutihan ng iba. Ngunit hindi lang katalinuhan at kabutihan ang taglay ni Sheikha Moza. Isa rin siyang fashion icon sa sariling karapatan. Sa edad na 63, tila hindi siya tumatanda. Laging elegante, matikas at puno ng kumpiyansa. Kilala siya sa kanyang kakaibang estilo ng pananamit na pinagsasama ang tradisyonal na Qatari design at modernong fashion. Kaya naman napabilang siya sa listahan ng Vanity Fair bilang isa sa pinaka-stylistang babae sa mundo. At dahil sa hilig niyang ito, nagtayo siya ng sariling luxury brand na tinawag na Kayla. Isinilang ang tatak noong 2012 at nag-aalok ng mga damit, accessories at home decor na lahat ay gawa sa kamay at may detalyeng inspired sa kasaysayan at kultura ng Qatar. Ang mga disenyo ng Kayla ay may halong tradisyonal na burda at modernong gilas na layuning ipakita sa buong mundo ang sining at identidad ng mga Qatari habang sinusuportahan din ng mga lokal na artisan at negosyo. Ang Kayla ay hindi lang simpleng fashion label. Isa itong simbolo ng pananaw at pangarap ni Sheikha Moza, ang pagsasanib ng kultura, kagandahan at progreso. Ngayon kinikilala na ang Kayla Qatar bilang kauna-unahang global fashion brand ng bansa.
at unti-unti na itong nakikilala sa hanay ng mga pinakamalalaking luxury brand sa mundo. Bukod sa kanyang mga proyekto sa edukasyon at lipunan, si Sheikha Moza bint Nasser ay isa ring fashion visionary. Isa siya sa mga tagapagtatag ng Fashion Trust Arabia o FTA, isang organisasyong inilunsad noong September 2018 na nagbibigay suporta sa mga babaeng designer sa Middle East. Layunin nitong bigyan ng oportunidad at pagkilala ang mga kababaihang gumagawa ng modernong disenyo habang nananatiling tapat sa kultura ng rehiyon. Hindi lang yon, pagdating sa luxury craftsmanship, may pag-aari rin siyang Letanier Company, isang French leather goods manufacturer na naitatag pa noong 1898. Kilala ang kumpanyang ito sa paggawa ng mga handbag, wallet at leather accessories gamit ang pinakamataas na kalidad ng materyales. Ang bawat piraso ay gawa sa kamay at dumadaan sa maingat na proseso, isang bagay na sumasalamin sa panlasa ni Sheikha Moza. Elegante, detalyado at walang kapantay. Ang kanyang fashion style ay kakaiba. Laging elegante ngunit may katari modesty o pagiging disente ayon sa kanilang kultura. Kadalasan pinapa-customize niya mismo ang mga haute couture designs ng mga sikat na brand para masakto sa panuntunan ng pagiging konserbatibo sa pananamit. Kaya noong 2010, napabilang siya sa Forbes 100 Most Powerful Women, nasa rank 74. At hindi lang iyon, kabilang din siya sa listahan ng Gulf Business Top 100 Most Powerful Arabs. Patunay ito ng kanyang impluwensya hindi lang sa Qatar kundi sa buong rehiyon. Makikita sa kanyang wardrobe ang kombinasyon ng kapangyarihan, kultura at sining. Ang bawat kasuotan niya ay maingat na pinagtutugma sa kanyang signature turban na nagsisilbing modernong bersyon ng hijab. Ang kanyang personal collection ay parang isang fashion museum. Puno ng mga disenyo mula sa Chanel, Hermes, Dior, Ralph and Russo, Stéphane Roland, Jean-Paul Gaultier at Valentino. Pati alahas niya ay may sariling kwento mula sa Cartier, Van Cleef & Arpels at Harry Winston hanggang sa Buccellati at David Webb. Lahat ay pagpapatunay ng kanyang marilag na panlasa. May tinatayang personal net worth si Sheikha Moza na $15 billion at ang buong pamilya ng Al-Thani ay may kabuuang yaman na $335 billion. Kaya hindi nakapagtataka kung kaya niyang bilhin ang pinakamahusay sa mundo. Paborito niya ang mga sapatos ng Christian Louboutin, ngunit hindi lang siya puro international brands. Aktibo rin niyang sinuportahan ang mga lokal na designer ng Qatar upang maipakita ang galing ng sariling bansa sa global stage. Noong 2010, binili ng Qatari royal family ang Harrods department store sa London sa halagang $1.7 billion. 2 taon nang lumipas, sinundan nila ito ng pagbili sa Valentino Fashion House ng Italy, isang deal na tinatayang nagkakahalaga ng $857 million. Tunay nga hindi lang siya tagasunod ng uso, isa siyang queen na bumibili ng mismong fashion empire. Paborito niya ang mga mahahabang gown na may kombinasyon ng grace at bold colors. Madalas din siyang nakikitang suot ang mga silk ensemble at laging may kasamang pares ng gloves, purse at belt na eksaktong nagtutugma. Isa sa mga pinakakilalang pagkakataon ay nang isuot niya ang dark blue Valentino gown sa Fashion Trust Arabia Prize Ceremony. Isang simbolo ito ng kanyang pagiging eleganteng modernong reyna. Maging ang kanyang asawa, si Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani ay madalas makitang nakasuot ng kaparehong kulay o tema, simbolo ng pagkakaisa at respeto sa tradisyon. Sa isang panayam ng Vogue Arabia, inamin ni Sheikha Moza, "It's my mental treat. When I'm exhausted, I go to my dressing room and go through my closets." Para sa kanya, ang fashion ay hindi lang luho. Ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng sarili at pagpapanatili ng kultura. Bilang public consort ng Emir, kinatawan niya ang Qatar sa mga state visits at royal weddings sa iba't ibang bansa. Sa bawat pagharap niya sa publiko, dala niya ang timpla ng karunungan, karangyaan at kababaang loob. Kaya naman, hindi nakapagtataka kung bakit siya ay tinuturing na huwaran ng mga kababaihan sa Middle East. Matatag, makabago at may puso. Sa isang mundong madalas sinusukat ang tagumpay sa yaman at kapangyarihan, ipinakita ni Sheikha Moza bint Nasser na ang tunay na kaharian ay ang pagbibigay halaga sa tao, kultura at kaunlaran. Kilala siya sa buong mundo hindi lang bilang isang humanitarian at education advocate, kundi bilang isang reyna ng karangyaan. Bilang asawa ng dating emir ng Qatar at miyembro ng Qatari royal family, may access siya sa napakalawak na yaman.
at hindi niya ito itinatago. Sa halip ginagamit niya ito sa mga bagay na nagbibigay sa kanya ng ginhawa, sining at prestihiyo. Mula sa mga alahas hanggang sa mga tahanang kasing laki ng palasyo. Isa sa pinakatanyag niyang mga luxury properties ay matatagpuan sa puso ng London, ang One Cornwall Terrace, isang mansyon na tinatayang nagkakahalaga ng $80 million. Hindi pa doon nagtatapos dahil binili rin niya ang Cornwall Terrace 2 at 3 sa halagang mahigit $40 million pa. Sa kabuuan, nagkaroon siya ng 3 magkatabing mansyon na pinagsama-sama para maging isang mega estate na tila sariling palasyo sa gitna ng London. Ang One Cornwall Terrace ay may lawak na 21,500 square feet. May 7 silid tulugan, 11 reception rooms, 9 na banyo, isang beauty treatment suite, malaking gym, at isang indoor swimming pool na may heating system. Ang katabing 2 at 3 Cornwall Terrace naman ay may 6 na kwarto at may kabuuang sukat na halos 14,000 square feet. Sa bawat sulok ng mga bahay na ito, halata ang taste ng reyna, elegante, moderno at walang tipid sa detalye. Ayon sa mga ulat, minsan ay nag-apply ang Qatari royal family ng plano para pagsamahin ang mga mansion na ito at gawing isang $200 million palace sa gitna ng London. Ngunit tinanggihan ito ng Westminster City Council dahil sa isyung may kinalaman sa city planning at historical preservation. Kahit hindi natuloy ang proyektong yon, nanatili pa rin ang pamilya Al-Thani bilang isa sa pinakamalalaking property owners sa London. Pag-aari rin nila ang Victory Park Olympic Village na itinayo para sa London 2012 Olympic Games. Kasama pa rito ang 20% stake sa Heathrow Airport, isa sa pinakamalalaking paliparan sa mundo. Noong 2021, ang dating emir na asawa ni Sheikha Moza ay nag-invest ng $210 million sa mga real estate investment funds sa iba't ibang bansa gaya ng United States, India, Morocco, Malaysia, Panama at Turkey. Isang patunay na ang kanilang pamilya ay hindi lang namumuhay sa luho, kundi marunong ding magpalago ng yaman. Ngunit sa personal na aspeto, hindi rin magpapahuli si Sheikha Moza sa koleksyon ng alahas at fashion. Isa siya sa iilang kababaihan sa mundo na may private jewelry collection na binubuo ng mga bihira at napakamahal na bato. Madalas siyang makitang suot ang mga likha ng Harry Winston, Bulgari, Cartier at iba pang kilalang European jewelry houses. Kadalasang ipinaparehan niya ito sa mga couture gowns ni Valentino, Chanel o Alexander McQueen. Bawat piraso, mula sa mga diamond necklace hanggang sa mga emerald tiara, ay hindi lamang simbolo ng kayamanan, kundi ng kapangyarihan at kultura. Sa bawat paglabas niya sa publiko, laging pinaghahandaan ang kanyang imahe, elegante, moderno at may dignidad. Para sa kanya, ang luho ay sining at ang bawat alahas o damit ay paraan ng pagpapahayag ng kagandahan ng pagiging babaeng Qatari. Ang kanyang estilo sa pananamit ay laging pinag-uusapan, palaging sophisticated, laging regal. Hindi siya sumusunod sa uso, siya ang gumagawa ng uso. Kaya't sa mundo ng mga maharlika at politiko, si Sheikha Moza bint Nasser ay hindi lang reyna sa pangalan. Isa siyang modernong simbolo ng yaman, talino at kababaihang may sariling boses. Sa kabila ng kanyang rangya at kapangyarihan, kilala si Sheikha Moza bint Nasser bilang isa sa mga pinakaaktibong tagapagtanggol ng mga taong may kapansanan, hindi lang sa Qatar kundi sa buong mundo. Matagal na niyang ipinaglalaban na ang disability o kapansanan ay hindi dapat maging hadlang sa karapatan ng isang tao na matuto, magtrabaho at mamuhay ng may dignidad. Bilang tagapagtatag at chairperson ng Qatar Foundation for Education, Science and Community Development, siya ang nanguna sa paglikha ng mga programang tumutulong sa mga taong may espesyal na pangangailangan. Isa sa mga proyekto niyang pinakapinagmamalaki ay ang Al-Shafala Center for Children with Special Needs na kanyang itinatag noong 1999. Ang sentrong ito ay nagbibigay ng edukasyon at rehabilitasyon sa mga batang may autism at mental disabilities na may edad hanggang 21. Layunin nitong turuan silang maging mas independent, magkaroon ng tiwala sa sarili at maging ganap na bahagi ng lipunan. Bukod dito, tumutulong din ang center na palaganapin ang kamalayan ng publiko tungkol sa mga karapatan at kakayahan ng mga taong may kapansanan. Mula pa noong 2013, pinamamahalaan na ito ng Qatar Foundation for Social Work. Nananatili itong isa sa pinakamodernong pasilidad sa rehiyon para sa espesyal na pangangailangan. Hindi lamang sa mga proyekto siya aktibo. Mismong si Her Highness Sheikha Moza
ay nagsilbing boses ng mga may kapansanan sa mga internasyonal na pulong. Sa unang Doha International Conference on Disability and Development, binigyang diin niya na panahon ng baguhin ng mundo ang tradisyonal na pagtingin sa disability. Ayon sa kanya, madalas ay nakatuon lamang tayo sa pisikal na kapansanan at nakalilimutan ang psychological o mental disabilities na dulot ng trauma, digmaan o marahas na kapaligiran. Sa kanyang talumpati, hinamon niya ang lipunan na sirain ang mga stereotype at itigil ang diskriminasyon. Bawat tao, anumang kakulangan, ay may sariling talento at pwedeng maging bahagi ng pag-unlad. Nanawagan din siya ng mas malaking investment para sa mga taong may diverse abilities. Layunin niyang makilahok sila sa pag-angat ng ekonomiya at kultura sa pamamagitan ng global cooperation at edukasyon. Dahil sa kanyang mga programa at impluensya, libu-libong pamilya ang nakinabang, mula sa mas maayos na edukasyon hanggang sa pantay na pagkakataon sa trabaho. Sa madaling sabi, ginamit ni Sheikha Moza ang kanyang kapangyarihan hindi para sa sarili, kundi para buksan ang pintuan ng lipunan sa mga matagal nang nakalimutan. Ngunit hindi lang sa edukasyon at advokasya, umiikot ang kanyang impluensya. Pinasok din ni Sheikha Moza ang real estate industry sa pamamagitan ng Mishreb Properties, isang kumpanyang nakatuon sa sustainable urban development. Itinatag ang Mishreb Properties noong 2008 at si Sheikha Moza mismo ang nagsilbing chairperson ng board of directors. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, itinayo ang isa sa mga pinakaambisyosong proyekto sa Qatar, ang Mishreb Downtown Doha. Isa itong mixed-use complex na kinabibilangan ng mga commercial buildings, residences, retail spaces, parks at pedestrian walkways. Ito ay kinilala sa buong mundo bilang isa sa pinaka-sustainable urban redevelopment projects sa kasaysayan. Ang proyekto ay simbolo ng bagong mukha ng Doha, isang lungsod na maunlad, moderno at may malasakit sa kalikasan. At sa likod ng tagumpay na ito, naroon si Sheikha Moza bint Nasser, mula sa batang lumaki sa exile hanggang sa maging reyna ng Qatar na nagbago ng direksyon ng isang bansa. Ang kanyang kwento ay patunay na ang tunay na karangyaan ay hindi nasusukat sa alahas o palasyo. Ito ay nakikita sa kabutihan at karunungang ibinabahagi sa kapwa. Isang babae na pinagsama ang power, purpose at compassion. Isang reyna, hindi lang sa pangalan kundi sa gawa.